Ako po si Army Moso Quintos ng lokal po ng Napindan. Ako po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo sa loob ng 23 taon. At ako po ay masiglang may tungkulin sa kagawaran ng panalalapi bilang ingat yaman sa P13 po. Ako po ay nagtapos sa Polytechnic University of the Philippines sa Bachelor in Accountancy. Ako po ay natapos po rin, mayroon po akong Master of Business Administration, so MBA po. Ako po ngayon ay kasalukuyang Chief Finance Officer sa isang private company. Bago po ako naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay isang aglipayano sa Independent Philippine Church po. Nagsisimba po ako dito po sa Napindan po. Lehitimong taga Napindan po ako at ang aking angkan at ang aking buong pamilya ay isa pong mga aglipayano sapagkat mayroon po kaming tiyuhin na pari po ng Aglipay. Dati po ako ring may tungkulin sa Aglipay Church. Masigla po rin ako noon dahil nga po ang aking angkan ay talagang lehitimong mga aglipayano. Ako po ay bali po ako ang treasurer ng youth Napindan Youth Club po noon. Sa pagpapalaki po ng aming mga magulang, talaga pong pinalaki po niya kami na may takot sa Panginoon Diyos. Lalo na po ang aking ina, ang aking pong nanay, na talaga po siyang relihiyosa po siya. Pero po bago po niya napakasalan ng aking tatay po, siya po ay isang Catholic po. So nag-convert po rin siya sa Aglipay po noon. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng aking kaibigan na talagang pong naghahangad na makilala ko po ang tunay na Iglesia ni Cristo at magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, laking pasasalamat ko po at nakilala ko po ang taong ito upang tumulong po sa akin para po ako ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang una ko pong natatandaang dinaluhan sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo ay ang pagsamba po. Na nakita ko po na talaga pong kakaiba sa aking pong dinadaluhan ng aking anak na dinadaluhan na yung pag-worship po sa Panginoon Diyos. Dahil ako nga po ay isang aglipay na makikita niyo po ang talagang malaking difference ng palatuntunan ng pagsamba sa Iglesia ni Cristo. Malaki po talaga ang pagkakaiba ng mga aral sa Iglesia ni Cristo kumpara po doon sa aking kinagis ng aglipay na relihiyon. Ang aglipay po ay hindi rin po nagkakaiba sa pananampalataya o sa mga doktrina ng Catholic po. So, si Cristo po ay tinuturing po nilang Diyos. Sila po rin, ay yung pong mga relihiyon na aking nabanggit, ay naniniwala po sa tatlong persona na ito po ay contrary po doon sa ating pinaniniwalaan bilang mga Iglesia ni Cristo. So, marami po na mga doktrina natin sa Iglesia ni Cristo na talaga pong, kung tutuusin po, ay labag po. Yung kanilang doktrina, labag po doon sa ating mga pinaniniwalaan na naaayon naman po sa mga aral na nasusulat po sa Biblia po. Ako po ay isang taong metikuloso na talaga pong pinag-iisipan ang mga bagay na dapat kong paniwalaan. Hindi lang po actually ang aking pag-iisip, ang aking karunungan, ang aking nagamit sa pagtuklas ng tunay na katotohanan, kundi po rin siyempre, kailangan po rin ng puso. Ako po ay nabautismuhan sa lokal ng Antipolo, Rizal. So, noong pong year 2000. Actually, doon pa lang sa bautismo, mararamdaman mo na ang talagang Espiritu Santo na nanggagaling sa Panginoon Diyos na talagang may pangakong kaligtasan. Ako po ay lubusang nagpapasalamat. Yun po ang laman ng aking panalangin dahil ako po ay natawag sa Iglesia ni Cristo. Gumawa siya po ng mga instrumento para po ako ay tunay na maging Iglesia ni Cristo.
at nawa po wala pong bagay na anuman na makakahadlang upang ako'y maging masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung noon po ako'y masiglang tumutupad na aking tungkulin doon sa aking dating relihiyon, Aglipay, mas lalo ko pong pinagbuti at pinaghusayan at pinagtalagahan ng buong puso't isipan ng aking pong kaluluwa ang aking tungkulin dito po sa Iglesia ni Cristo. Dahil po ito ay isa ko na pong panata, akin na pong tungkulin, ang akin na pong advocacy at ang akin pong ang akin na po talagang tungkulin na hanggang kamatayan po ay aking dadalhin. Dahil ito po ay sinumpaan ko pong tungkulin sa ating Ama at ganun po sa Panginoong Hesukristo. Napakasarap po ang pagtupad ng tungkulin, hindi lang po dahil ito po ay iyong responsibilidad, kundi po doon po lagi ko pong naiisip at nararamdaman na sa pagtupad ko ng tungkulin ay doon ko po talaga matatamo ang tunay na kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. Ako po ay nangangako sa Panginoon Diyos na habang ako po ay nabubuhay, ay lagi ko pong pagtatalagahan ang aking banal na tungkulin, hindi lang po sa pagtupad sa finance po, kundi po lagi po na consistently po at maayos po at tuloy-tuloy po na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Pangako ko po na ako po ay magiging masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo na nagtataglay ng aking banal na tungkulin hanggang sa aking pong kamatayan.